Tunog ng alarm clock ang nagpagising kay Alana. Nag-inat-inat muna siya bago bumangon. Binuksan niya ang bintana ng silid at doon ay sinamyu niya ang sariwang bulaklak na dumudungaw na sa kanyang bintana. Good morning! Bati niya sa mga halamang siya ang nagtanim. Hilig niya ng pagtatanim ng mga bulaklak. Namana niya siguro ang habing yon sa abuelang 10 taon na ring wala. Stress reliever niya rin ang pagtatanim sa bakuran nila. Katunayan ay meron siyang sariling flower shop na ipinamana sa kanya ng abuela. Mas naglalagi siya doon kesa sa kumpanya ng kanilang pamilya. Gumuhit ang ngiti sa kanyang labi nang maalalang ngayon na ang unang anibersaryo nila ng nobyong si Gino. Isang engineer ang lalaki. Ipinakilala ito sa kanya ng kanyang ina. Magkaibigan kasi ang mom niya at ang ina ng lalaki. Gusto si Gino ng mommy niya at gusto rin siya ng ina ni Gino. Kaya silang naging magkasintahan. Actually, hindi lang naman dahil sa pagkakasundo ng mga magulang sila nagkagustuhan. Kilala na talaga ni Aliana si Gino dahil ito ang nakuha niyang engineer nung ipinarenovate niya ang flower shop niya. Sinipat niya saglit ang oras sa cellphone. Tuloy ang sorpresa. I'm sure na matutuwa yun sa sorpresang ibibigay ko. Ngiting Anya tsaka nagtungo na sa loob ng banyo. Noon pa gusto ni Gino na magkaroon ng Ducati pero dahil sa marami ang pinaglalaanan nito ng pera, kaya't hindi nagagawang bilhin ang pangarap na sasakyan. Kaya't ngayong anniversary nila ay siya nang tutupad sa pangarap na motor ng nobyo. Mabilis siyang naligo at nagdamit. Sinigurado niyang magandang-maganda siya sa araw na ito. Naglagay din siya ng manipis na makeup at pinili ang pinakamagandang dress na magpapalabas sa magandang hulma ng katawan niya. You look great! May lakad ba kayo ngayon ni Gino, anak? Tanong sa kanya ng ina pagkalabas niya ng kwarto. Yes, ma'am. Isusurprise ko siya dahil ngayon ang first anniversary namin. Sagot niya tsaka naupo sa hapag at nagsandok ng pagkain. Really? Magpapaubaya ka na ba? Pili ang tanong sa kanya ng ina. Nanulis naman ang labi niya. Gusto na kasi ng mami niya ng apo pero ayaw niya namang manganak nang hindi sila kasal ni Gino. Mom, marami pang gustong gawin si Gino. Hindi niya pa pinapriority ang mga ganyang bagay. Paliwanag niya. Bumuntong hininga naman ang kanyang ina. Fine. O shit, ako'y gagayak na. Hindi ka makakapasok sa kumpanya kaya ako na munang mag-handle niyan ngayon hanggat sa wala ka. Call me if you need me, okay? Humalik na ito sa kanyang pisngi at saka nagpaalam. Siya na may ipinagpatuloy ang pagkain. Konti lang naman ang kinain niya kaya't madali lang siyang natapos. Tumayo na siya tinawag ang mayordoma ng kanilang mansyon. Manang, kayo na lang pong bahala dito Aalis na po ako. Paalam niya. O siya sige iha, mag-iingat ka ha. Good luck din. Anito. I will manang, thank you po. Gumayak siyang may ngiti sa labi. Dumaan lang muna siya sa bilihan ng mga cake. At doon ay binili ang favorite flavor ng nobyo. Pagdating sa unit ay maingat siyang pumasok upang hindi makalikha ng kahit na anong ingay. Meron siyang keycard kaya't madali lang sa kanyang makapasok sa condo unit nito. Tulog pa ba siya? Takang sambit niya na bumungad sa kanyang madilim na unit ng nobyo. Ibinaba niya saglit ang kahon ng cake sa center table at saka siya humakbang palapit sa nakaawang na pinto ng kwarto. Matapos makarinig ng mahihinang halinghing, otomatikong nanginig ang kamay niya nang marinig ang boses ni Gino. Ang himig nito'y nasasarapan. Hinawakan niya ang doorknob at lakas loob yung binuksan. Kinapa niya rin ang switch kaya tuloy ang bumungad ang tagpong hindi niya inaasahang makita. Tagpong tila bubog sa kanyang mga mata. Tagpong nagpakirot ng husto sa puso niya. What the? Aliana! Naitulak nitong babaeng nasa ibabaw na nagsanhi ng pagkahulog nito nang makita siya. Namutla ang mukha nito nang hagurin niya ng tingin. Love, let me explain. You don't need to. Hindi ako bulag. Paus niyang sabi. Babe, sino bang babaeng yan? Pwede bang paalisin mo na siya? Istorbo siya sa atin Ngiwing ani ng babaeng hindi man lang nagawang takpan ng kumot ang kahubaran.
Talagang ibinalandra pa nito ang katawang tadtad ng pulang marka ang iba't ibang parte ng katawan upang lalo pa siyang inisin. "Shut up, Yula!" Singhal naman dito ni Gino. Umismid lamang ang babae at siya na may pagak na tumawa. Mapakla siyang tumawa. "What a great surprise, Gino! Should I still have to say happy first anniversary or happy breakup?" Sarkastik ang wika ni Aliana. Nangingilid na mga luha niya nang marahan siyang lumapit sa manlulokong lalaki. Binuhos niya ang buong lakas sa palad at saka yun pinadapo sa pisngi ng pinagkakatiwalaang lalaki. "Walang hiya ka? Dapat nakipag-break ka muna sa akin bago mo to ginawa. Kung hindi na pala ako magiging sapat sana, sinabi mo na lang. Wala kang kwenta. Nagsisisi akong minahal at pinagkatiwalaan kita. Pagsama kayo ng babae mo sa impyerno." Gigil niyang sambit at walang lingon-likod na umalis. "Aliana, wait! Please stop!" Rinig niyang pigil sa kanya ni Gino. Ngunit hindi na siya lumingon pa. Kuyom ang kanyang kamaon ang pumasok sa kanyang kotse. Huminga muna siya bago iyon pasibatin. Kulang na nga lang ay paliparin niya na yon makalayo lang sa manlolokong si Gino na inakala niyang tapat sa kanya. Mukhang hindi niya pa nga talaga ganun kakilalang lalaki. Naging kampante siya kaya ngayon ay nasasaktan siya. Huminto siya sa tapat ng isang club at doon ay dire-diretsyong pumasok. Konti lang ang tao dahil maaga pa. Hinanap kagad ng mga mata niya ang owner ng club na siyang matalik niyang kaibigan. Dito siya pumupunta kapag may mga pangyayari na nagpapabigat sa dibdib niya. Umorder siya ng alak sa bartender at mabilis yung nilagok ng iserve sa kanya. Nakailang lagok na rin siya ng alak nang sa wakas ay sumulpot ang kanina pang hinahanap ng mga mata. "Aliana, what brought you here? May nangyari ba?" Concern na tanong nito. "I'm single." Tipid niyang sabi na nagpakunot sa noo ng kaibigan. "Ano? Bakit? Nag-away ba kayo ni Gino?" Lumapit to sa kanya at saka tumabi. Hinagod siya nito sa likod na ikinangiti niya ng mapakla. "Tell me what happened. Makikinig ako." Anito, "Nakikipaglaro sa kama with that horse sa mismong unit na binili namin para lang sa amin. Nakakakulo siya ng dugo, Sam. Ang sabi niya ako lang, nasa akin lang siya pero ano yung nakita ko kanina?" "Ano yun? Sa akin siya sa umaga tapos sa gabi. Sa iba siya? Apakasinungaling, manloloko, hindi marunong makontento. Nakakainis dahil nagmukha akong tanga na hindi nga ako nagduda eh. At ang ikinagagalit ko pa, para niya akong iniputan sa ulo. Magsama sila ng pukpok na yun. Hindi siya kawalan sa akin para sa kalaman niya. Magsama sila sa impyerno, mga immoral." Tumatahip ang dibdib na sambit niya. Gulat man si Samantha sa mga narinig ay mas pinili nitong damayan si Aliana. "Mas mabuti na rin nalaman mo ng mas maaga na hindi siya totoo at loyal sa'yo. At least, nakawala ka sa manlulokong gaya niya. Cheer up! Marami pa diyang iba. Subukan mo lang igalang paningin mo dito sa Ocean Club ko. Malay mo, dito mo pala mabinggwet ang right man for you." Pagbibiro nito. "Sira, hindi ko kailangan ng dagdag na sakit ng ulo." Palatak niya at nagsali ng alak tsaka yun inisang lagok. Ngumiti na lamang si Samantha at sinamahan siya sa pag-inom hanggang sa kapwa silang malasing. Nagpasundo na lamang siya sa family driver nila dahil hindi na siya kayang ihatid ng kaibigan. Pagka-uwi ay diretsyong pumunta at pumasok sa sariling kwarto ni hindi niya nagawang magpalit dala ng kalasingan. Kinaumagahan, sunod-sunod na katok ang nagpabulabog sa mahimbing niyang pagkakatulog. "Istorbo naman oh!" Inis siyang bumangon upang pagbuksan ng kung sino mang nasa labas ng kwarto niya. "Ano ba yan? Kay aga-aga nang bubulahaw kayo." Palatak niya. "Is that how you greet your mother? Hindi kita pinalaking bastos. Aliana 14? Istriktang anya sa kanya ng ina. Rumolyo lamang ang mga mata niya sa sinabi nitong yon. "Good morning, ma'am." Tamad niyang bati rito. Ito naman ang umirap at namayawang pa. "Ano bang kailangan niyo sa akin ng ganito kaaga?" Tanong niya kapag Juan. Malalim na lamang na bumuntong hininga ang ginang kapag Juan
at sinabi ang dahilan ng pagpunta sa kwarto ng anak. May nakarating na balita sa akin. Hiwalay na raw kayo ni Gino? What happened between the two of you? Bakit kayo naghiwalay? Anong ginawa mo? Tell me! Nagloko ka ba? Tanong nitong nagpakunot sa kanyang noo dahil siya pa ang pinaratangang bagaman tanong lamang yon. At ako talagang tinatanong niyo ng ganyan? Why don't you ask that bastard? Siya ang gumawa ng ikakasira ng relasyon namin. He cheated at sa mismong unit na binili namin. Ay, nakita ko nga pala siyang merong kasalong ibang babae sa kama ha. Anya, nagsalubong naman ang kilay ng ginang. Hindi ka kayang lokohin ni Gino. Kilala ko ang batang yon. Giit ni Alona na ikinatawa naman ni Aliana ng mapakala. Huh, really? So kung kilala niyo po siya, bakit hindi niyo po alam na hindi siya marunong makontento? Nabitin ang dapat niya pang sasabihin nang malakas siyang sinampal ng ina. Napakuyom siya ng kamao dahil sa ginawa nitong yon. Imbis na damayan at kampihan siya dahil siya itong niloko ay pinagdudahan at sinaktan pa siya nito. Siya na sariling anak ay hindi pinaniwalaan. Masakit yon para sa kanya. Hinawi niyang buhok tsaka blangkong sinalubong ang nanlilisik na mga mata ng ina. Wow! So siyang pinaniniwalaan mo against your own daughter? Okay, I'm done explaining. Gusto mo siya? Pwes magsama kayong dalawa. Magaspang niyang sabit isineradong pinto ng kwarto. Sweetheart, I'm sorry. Nadala lamang ako. Hinging paumanhin ni Alona sa anak ng mahimasmasan. Ngunit naging bingi ang dalaga. Katok to ng katok hanggang sa magsawa na lang dahil hindi talaga to pinagbubuksan ng nasaktang unika iha. Kinagabihan ay inayos ni Aliana ang sarili. Nag-impake na siya at naghanap ng apartment na malapit sa kanyang flower shop. Tanging sa sulat siya nagpaalam na aalis at mamumuhay ng mag-isa without the wealth of their family. Kahit naman kasi nasaktan siya ng ina, ay hindi niya naman tunais na pag-alalahin sa kanya. New place, new environment. Sana, dito ko makuhang peace of mind na kailangan ko. At sana maghilom agad ang sugatan kong puso. Mahinang sambit niya nang ilibot ang mga mata sa nakuhang apartment. Kumpleto na yun sa mga gamit kaya't mabilis silang nagkasundo ng dating owner. Inayos niya na lang muna ang iba pang mga gamit bago maghanda ng sariling hapunan. Marunong siya sa lahat ng gawaing bahay kaya't mabubuhay siya kahit walang katulong. Tapos na rin siyang kumain at maligo kaya't minabuti niyang pagmasdan ng mga bituin. Ang boring masyado. Ayokong magsenti lang dito hanggang sa mamagay ang mga mata ko. Malalim siyang bumuntong hininga. Kinuha niya ang cellphone sa side table at kinontak ang kaibigan. Sam, on duty ka ba? Matamlay niyang tanong dito. On duty? Ano ako, security guard? Sira ka talaga. Nandito ako sa club. Bakit nga pala? Pupunta ako dyan. Anya. Huy be, hindi porket broken ka isusunugin mo na yung baga mo dito sa club ko ah. Eksaheradang anito. Hindi ako magwawalwal dyan. Gusto ko lang libangin ang sarili ko ngayon. Kaya naisip kong maging serbedora mo ngayong gabi lang. Hindi naman ako hihingi ng bayad sa pagtatrabaho ko dyan no. Kaya hindi mo kailangan mamroblema. O sige na, I'll be there in 20 minutes. Bye. Hoy, teka lang. Hindi niya na pinatapos pa ang kaibigan dahil ibinaba niya na kagad ang tawag. Nagpakawala pa muna siya ng malalim na buntong hininga bago gumayak. At makalipas lang ang 20 minuto ay narating niya na ang club ng kaibigan. Malakas at maharot ang tugtog na sumalubong sa kanya pagpasok doon. Hindi na siya nagsayang ng oras. Kumuha siya ng uniforme na pang waitress at isinuot yon. May pagka-revealing ang uniform pero ayos lang naman sa kanya. Bumuga muna siya ng hangin bago lumabas ng counter. Meron na siya ngayong hawak na tray sa kanang kamay. Lumapit siya sa isang mesa na punong-puno ng kalat tsaka iyon nilinis. Ano namang pumasok sa kokote mo, Aliana, at naisip mong maging waitress ko? Susmiyo naman, broken ka lang, nagkaganyang ka na. Be, senyorita ka, hindi sabedora ha? Palatak sa kanya ni Samantha nang salubungin siya nito. Pero imbis na pansinin ay hinayaan niya na lang to at mas nag-focus pa sa ginagawa.
Hindi karamihan ng customers sa gabing yon dahil weekdays. At may palagay siyang ipinagpapasalamat yon ng kanyang kaibigan. Nakasalukuyang hindi pa rin siya tinatantanan. Nagsawa na lang yata ito sa kakatalak sa kanya dahil sinusundan na lang siya nito ng tingin. Maingat na dinala niya ang lahat ng mga ginamit ng umalis na customers at dinala yun sa bar counter. Napansin niyang may isang lalaki doon na mag-isang umiinom. May kadiliman sa kinauupuan nito, kaya't hindi niya maaninaw ng husto ang mukha nito. But the man was very tall and have a very big build. Nagmistulan itong NBA player sa taas nito. At Diyos mio, kakaibang nararamdaman niya habang pinagmamasdan ng Adam's apple nitong bumababa at tumataas. Na parang slow motion pa habang nilalagok ng lalaki ang laman ng hawak nitong baso. Napakurap-kurap siya nang maalalang broken nga pala siya at kaya naririto ay para libangin ng sarili. Kinaltukan niya pa ang noo dahil nagawa niyang hangaan ang figura ng lalaking mag-isang umiinom. Ganun ba ako kagwapo para pakatitigan mo? Ang walang kaabog-abog na tanong nito nang hindi siya nililingon habang patuloy sa pagsimsim ng alak. Napaawang ang mga labi ni Aliana sa gulat. Pakiramdam niya ay biglang nagpalpitate ang sentido niya dahil ang yabang ng dating nito sa kanya. Hindi niya naman kasi alam na napansin pala nito ang ginagawa niyang paghanga dito ng 5 segundo. Kaagad niyang ipinilig ang ulo. "Excuse me, sino nagsabing gwapo ka?" Takles ang sambit niya. Tumingin sa kanyang lalaki at mula sa malamlam na liwanag na nagmumula sa bar counter ay kitang-kita niya ang pagsilay ng pilyong ngiti sa mga labi nito. Hantaran nitong pinasadahan ng itsura niya na parabang hinuhubaran siya nito. Tinitingnan kasi siya nito mula ulo hanggang paa. Huminturi ng mga mata nito sa dibdib niyang kumakaway rito. Kung bakit ba naman kasi kinulang sa tela ang uniforme ng mga waitress dito? Nabastos patuloy siya. "Bastos ka!" Singhal niya sa lalaki at isang nakamamatay na tingin ang ibinigay rito. Bago pa dabog na muling dinampot ang tray at iniwan turon. Napailing naman si Santi Montessori habang sinusundan ng tingin ng waitress. He couldn't help himself but admire her gorgeous body. Hindi niya naintindihan kanina kung bakit biglang nag-flash ang masayang imahe nila ng babae matapos magtagpo ang kanilang mga mata. Ipinilig niya na lang ang ulo. Tawag pansin naman kasi talaga ang itsura nito. Dahil bukod sa matangkad do ay napakaganda rin ito. Kaya marahil namalikmata siya. Madali lang para sa kanyang ilarawan ang magandang mukha ng dalaga na merong bilugang mga mata na pinarisa ng mahahabang pilikmata. Maalon din ang mahaba nitong buhok. She has a diamond-shaped face. Matangos na ilong at mapupulang may kaliitang labi na parang kay lambot-lambot at kay sarap-sarap halikan. At kahit malamlam ang liwanag sa may club na iyon, ay kitang-kita niya pa rin ang pag-awang ng mga labi nito kanina na nagpangisi sa kanya. May palagay siyang ilang gabi ring hindi siya patutulugin noon. Napailing nilang tuloy siya sa sarili. Parang hindi siya nanggaling sa seryosong hiwalayan. Sa halip kasi na sa kanyang bahay tumuloy, pagkagaling sa kumpanya na isipan niyang dumaan sa club na yon. He wanted to clear some thoughts on his head. Alam niyang matatagalan bago maghilom ang sugat ng kanyang puso. Pero kailangan niyang kayanin at tanggapin dahil hindi na siya ang mahal ng babaeng minahal at pinag-alayan ng puso sa loob ng mahigit 4 na taon. Totoo nga talaga ang kasabihan na fake love doesn't last forever. Hindi siya totoong minahal ni Teresa. Ginamit lang siya nito. He needs to accept it all nang makausad na siya. Pumayag siya sa hiwalayan dahil hindi siya makasariling tao. Hindi siyang mahal kahit ano pang saysay ng paglaban niya. At mukhang tama naman ang desisyon niyang yon. Because he felt much better now. And it wouldn't be more thrilling kung hindi dahil sa waitress na yon. Ito pala ang babaeng pinaratangan siyang bastos. Well, hindi niya naman ikinakaila yon. Hindi niya kasi talaga kayang pigilan ng malikot niyang mga mata na gustong hagurin ang perpektong hulma ng magandang dalaga. Pinasadahan niya ng tingin ang loob ng club at hinanap to.
Umukit ang pilyong ngiti sa kanyang labi nang matagpuan tong kumukuha ng orders sa mga bagong dating na customer. Malapad ang mga ngiti nito sa mga iyon, pero napansin niyang kakaibang tinging ibinibigay rito ng mga kalalakihang bagong dating. Sigurado siyang hindi ang mga ito nakatingin sa mukha ng dalaga, kung hindi sa mayayaman nitong dibdib. Nangunot ang noo niya at mabilis na tumayo, tsaka nag-iwan ng pera sa bar counter. Pagkatapos ay walang sabi-sabing hinaklit niya sa braso ang dalaga at kinaladkad palabas ng bar, diretso sa kanyang sasakyan. Gusto niyang ilayo ito sa mga lalaking namboboso rito. Nagpupumiglas naman ang babae sa kanyang kapangasan. "Bitiwan mo ako! Ano pa?" Hysterical na anito sa malakas na tinig, habang pilit na inaalis ang kamay niya na nakahawak sa braso nito. Hinarap niya ito. "How much do you want?" Agad na tanong niya, maialis lamang ito sa lugar na iyon. Umigting ang panga niya at nagkiskisan ang kanyang mga ngipin nang may lalaking sumipol matapos pasadahan ng tingin ng hawak na dalaga. "Sira ulo ka! Gusto mong manghiram ng mukha sa aso nyo?" Gigil na tanong niya sa isang lalaki. Namutla ito nang makitang madilim niyang mukha. For some reason, he became aggressive. At hindi niya alam kung bakit niya ginagawa yun dito. Pero may pakiramdam siyang kung magtatagal pa siya sa loob, habang nakikita ang ginagawa ng ibang customers dito ay tiyak na mapapaaway siya ng wala sa oras. Ewan ba niya sa sarili kung bakit ayaw niyang pagpiestahan to ng mga lalaki sa loob. May kung ano sa kanya na nagsasabi na ipagdamot to sa iba. Handa niya ring bahira ng dugo ang kamay para rito, bagay na hindi sa kanya nangyari noon sila pa ni Teresa. Talagang kakaibang babae. First encounter pa lamang nila ay binabakuran niya na ito. Otomatikong nagsalubong ang kilay ni Eliana. "Ano ulit ang sinabi mo?" Galit na tanong niya sa hambog na lalaki, matapos kumaripas ng lalaking sumipol kanina. Pilit niya pa rin binabawi ang kamay, ang kaso mahigpit ang pagkakahawak nito sa kanya. Mahina namang bumuntong hininga si Santi. "Look miss, kung pera lang ang kailangan mo, bibigyan kita. Marami ako nun. Name your price. Umalis ka lang sa lugar na ito." Mahinahong anya. Mas lalo lang nagsalubong ang mga kilay ng dalaga. Sabay igkis ng kaliwang kamay. Pero hindi yun lumapat sa pisngi niya dahil mabilis na yung nasalag. Ngumisi siya rito bago nagsalita. "Try to do something else, miss. Hindi uubra sa akin yan." Anya na may nakaukit na pilyong ngiti sa labi. Kinindatan niya pa ang dalaga na mas lalong ikinasama ng tingin nito sa kanya. Nagbaba ang mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Ngunit mas lalo naman siyang nag-enjoy sa nakikitang yon. The woman thrilled him a lot. Cute na cute pa siya sa galit nitong mukha. Mukhang hindi na siya mabuburyo ngayon dahil meron na siyang pet peeve. "How dare you? I'm not a whore!" Tumaas baba ang dibdib ni Eliana sa tindi ng galit na nararamdaman. Para siyang dragon na naglalabas ng apoy sa kanyang ilong. "Look, I respect you, but I won't let you go, miss." Mariing sabi ni Santi, pagkatapos ay yumukod sa may bandang tenga ng dalaga. "Not unless sasama ka sa akin ng maayos ngayong gabi. Oh, and by the way, I'm Santi Montessori." Sinadya niyang hawakan ito sa labi na nagpasinghap dito ng malakas. Hindi siya namimilit ng babae, pero ang babaeng to sadyang naiiba. Buhay na buhay ang lahat ng senses niya sa buong katawan dahil sa simpleng pagkakahawak niyang iyon dito. Hindi lang senses niyang nabuhay, kung hindi pati ang halimaw na nagtatago sa loob ng kanyang pantalon. Nang makahuma ito, tinitigan siya nito ng diretsyo sa mga mata. Marahas pa itong bumuga ng hangin bago muling nagsalita. "Fine," anya, at muling bumuga ng hangin. 10 milyon. Take it or leave it. Kung hindi mo kaya umalis ka sa harap ko at huwag ka nang magpapakita pa. Sagot niya na ikinabigla naman ang kaharap na lalaki. But Santi was just stunned for a moment. Pagkuway tahimik niyang binuksan ang pinto ng sariling sasakyan at pinasakay ito roon. Wala siyang pakialam kung gaano man ito kamahal. Ang mahalaga ay mapasa kanya ito ngayong gabi.
Hindi niya to tatantanan hanggat hindi niya nararamdaman ng pagod. Walang pag-aalinlangan namang sumakay si Aliana. She's doing this for revenge. Magiging amanos na sila ni Gino. Makakatulong din ng malaki ang perang ibibigay sa kanya ng lalaki dahil tumutulong siya sa mga batang inabandonan ng kanilang mga magulang, pati na sa mga matatandang ayaw ng alagaan ng kanilang mga anak. Sa pangatlong pagkakataon ay muli siyang bumuga ng hangin. Ngayon lang ito nangyari sa kanya. Hindi siya ang tipo ng taong basta-basta na lang sumasama sa kung kani-kanino. Lalo pa at isang estranghero. Estrangherong hindi maitatanggi ang kakisigang taglay. But she felt something else for this man. His playful brown eyes were making her heart beats faster. Ang mainit at mabango nitong hiningay nagpapahilo sa kamalayan niya. Para siya nitong inaaro kapag nagsasalubong ang mga mata nila. She got easily addicted to him. Bagay na never nangyari sa kanya noong sila pa ni Gino. At may palagay siyang pagsisisihan niya habang buhay kung tatanggihan niya ito sa gabing yon. Tumikhim si Santi upang kunin ang atensyon ng dalaga. Tamad lang siya nitong tinapunan ng tingin. "What would I call you?" Tanong niya. "Anything you want." Pairap na sagot ni Aliana. Wala siyang planong sabihin ng pangalan sa lalaki. Mas gusto niya ang pagiging waitress niya lang ang tanging alam nito sa pagkatao niya. "Can I call you mine?" Pilyong tanong niyang ipinagkibit balikat lang ng dalaga. "Okay, I'll call you mine." Maiksing saad ni Santi. "How about your age?" Tanong pa nito. "I'm 26. Maiksing sagot niya. "Not bad." Tumangutango siya at hindi na nagsalita pa. Napapailing pa siya sa sarili habang mabilis na nagmamanehong pauwi. Hindi niya sukat akalain na hahantong siya sa ganito matapos ang masakit na hiwalayan sa babaeng lubos niyang minahal. Sa maikling pagkakataon ay naging pabaya siya. Ngunit hindi alam ng dalaga na maswerte ito dahil ito pa lang ang kauna-unahang babaeng natatapak sa teritoryo niya. Siya ang tipo ng tao na hindi basta-bastang ipinapaalam ang mga detalye ng kanyang pagkatao kung kani-kanino. Not even to his girlfriends. O mas tamang sabihin, ex-girlfriend na lang. Oo nga't may mga nakarelasyon din siya noon liban kay Teresa pero hindi niya ipinaalam ang eksaktong lokasyon ng kanyang tinutuluyan. Dahil alam niyang hindi siya patatahimikan ng mga iyon. Oras na malaman ng mga ito kung saan siya nakatira. Kahit si Teresa, hindi alam ang pinakalungga niya. He easily end up the relationship kapag bored na siya. Kay Teresa lang talaga siya nagtagal dahil parehas sila ng mga gusto. Hindi rin siya noon pinakikialaman ng babae. Gayunpaman, itong magandang babaeng katabi niya ay naiiba dahil ramdam niyang ligtas siya dito. And he never felt safer like that before. Ang daming bagong damdamin ang unti-unti nitong binubuhay sa pagkatao niya. Hindi niya ngang alam kung papaano niya i-handle ang mga iyon. Tuloy-tuloy siya sa loob ng kanyang bahay nang makarating sila doon. Habang tahimik na nakasunod sa kanyang dalaga. Walang ibang tao doon kung hindi siya lamang. Kumukuha na lamang siya ng naglilinis doon araw-araw. Because he valued his privacy so much. Kapag nasa sariling pamamahay niya siya, ayaw niya ng kahit na anong distraction. All he wanted to do in his house was to rest. Nasa kalagitnaan na siya ng hagdana nang mapatigil. Nilingon niya ang babaeng nananatiling nakatayo sa gitna ng malaking salas. Kitang-kita niyang pagkamangha nito sa interior ng kanyang mansyon. Nangingisla pa ang mga mata nito habang ginagawa yon. At hindi niya mapigilan ang sarili na humanga dito. Napakaganda talaga ng babae. Para itong diamanteng nangingibabaw ang ganda sa lahat. Dumako ang mga mata nito sa kinatatayuan niya. Nagtagpo ang kanilang mga mata. At tila may magnetong humihigop dito papalapit sa kanya. Dahan-dahan siyang lumapit sa babaeng ngayon ay nanlalamlam ang mga mata. Nang nasa tapat na niya ito, hindi na niya napigilan ng sarili. Marahas niyang inangkin ang labi nito at ninamnam ang bawat sulok noon. Sa unay sinusubukan niya lang isatisfy ng sarili. Pero habang hinahalikan niya ito, ay unti-unti siyang nawawala sa sariling katinoan.
Ang malambot at matamis nitong labi ay talaga namang nagpapalambot sa buong kalamnan niya. It makes him want to taste the beautiful lady more. Sa kabilang banda, ang isipan ni Aliana ay unti-unting nanlalabo. Hindi siya makapag-isip ng tama habang hinahalikan siya ng matipunong lalaking ito. At hindi niya rin kayang kontrolin pa ang sarili. Kaagad siyang tumugon sa mga halik nito at walang pag-aalinlang ang tumugon sa matamis at masuyo nitong halik. Para siya nitong dinadala sa ibang dimensyon habang sinasakop ang kanyang labi. Gumapang ang kamay nito sa likod niya habang ang isang kamay ay nakaalalay sa kanyang batok. Aliana was amazed at the man's action. Hindi niya alam na sa ganito kaiksing oras na nakilala niya ito, ay marami na siyang matutuklasan dito. Which actually made her heart flutter. And she was starting to like this man. Kahit pa ngayon lang sila nagkakilala. May palagay din siyang mabilis niyang malilimot ang manlulokong nobyo dahil dito. "You're so beautiful." Narinig niyang sabi nito sa pagitan ng ginagawang paghalik sa kanya. At dahil doon ay napangiti si Aliana. Hindi niya alam na may ganito pa palang klase ng lalaki sa mundo. She finds his actions way too gentle. Malayong malayo sa dating nobyo. Kung sana, noon pa ito umeksena sa buhay niya. Baka hindi na nasugatan ang puso niya. Ang swerte naman ng babaeng mamahalin nito. Sa loob-loob niya. "Wait, you're a virgin?" Gulat ang gwapong mukha ng lalaki nang subukan nitong pasukin ng masikip niyang lagusan. Namula ang buong mukha niya dahil sa reaksyon na iyon ng lalaki. But she still handled herself at sinikap na maging kalmado. "Hindi porket naglahad ako ng halaga ay isa na akong bayaran. I need that money kaya ako pumayag na may mangyari. Pagkatapos nito, bigay mo sa akin yung tseke." Anyat kinabig ang labi nito. Kapwa silang humahangos ng pakawalan ng labi sa isa't isa. "You're so beautiful." Paos na puri ni Santi sa kinukubabawang dalaga. Tanging ngiti lamang naging tugon doon ni Aliana. Pinakatitigan pa muna ni Santi ang magandang mukha ng dalaga bago muling sakupin ang labi nito. The woman tastes so sweet. Talagang tinikman niya ang bawat sulok ng malakrema nitong balat. Wala siyang pinalagpas ni isang parte ng masarap na putahing kanyang pinapapak. Hindi naman ni Aliana alam kung saan ibabaling ang ulo. Namumula na ang buo niyang mukha. Dahil sa kapangahasan ng lalaking pinayagan niyang pakialaman ng katawang 26 niyang iniingat-ingatan. Nanginginig na siya't lahat ngunit ang hudyo'y nanatiling naroroon at tila ba isang batang uhaw na uhaw. Pagkapit na lang talaga ng mahigpit sa kubrikamang nagagawa ni Aliana. Pang-ilang beses na ba? Hindi niya na halos mabilang. Mukhang hindi titigil ang hudyo hanggat hindi nito nauubos ang lakas. "Please naman, magpahinga ka na," namamaos niyang sabi. Ngumiti ito na nagpasimangot sa kanya. Pakiramdam niya'y nagsilang siya ng sanggol. Sa tingin niya pa nga ay hindi siya makakalakad ng tuwid kinabukasan. Or worse, baka hindi siya makalakad. Ikaw ba naman ang pasuki ng Malacanang sa laking kargada ng isang Santi Montessori? "I'm sorry if I've hurt you." "Magpahinga ka na. Bukas naman." Pilyong anitong ikinatikwas ng isang kilay niya. "Sira ulo ka? Anong plano mo sa akin? Gawing lumpo? Nakakapang sisi." Palatak niyang nagpatawa rito. "Sorry, take a rest. Wala na akong gagawin. I promise." Ani Santi tsaka ito bumangon. Natakpan niya na lamang ang mga mata ng lantaran nitong pinulot ang nagkalat na saplot sa sahig. Naiiling na napapangiti na lamang ang lalaki sa naging reaksyon niya. "Bakit ka nagtakip? Nakita mo na naman to ah." Baritonong anito pa. Hindi na lamang siya umimik pa. Hinila niya na lang ang kumot tsaka nagtalokbong at sinikap ng matulog nang makapagpahinga na ang katawan niyang pinagod ng husto ng isang Santi Montessori. "I'm sorry if I've hurt you." Paus niyang sabi nang lumapit sa dalaga at maupo sa gilid ng kama. "Maghahanda ako ng pagkain at ng gamot na magpapabawas sa kirot niyang pet peeve ko." May ngiti sa labi niyang anya.
Tsaka tuluyang iniwan ng dalaga. Pet peeve mo mukha mo. Mahinang usal ni Aliana nang marinig ang pagsarado ng pinto. Gusto niya sanang bumangon at linisin ang katawang pinapak ng Hudyo. Ang kaso nasobrahan siyang talaga. Kaya ngayon, nagmistulan siyang paralisado. Kung alam ko lang na ganito siyang trumabaho, sana pala tumanggi na lang ako. Kaya ko namang kitain yung milyong offer niya sa loob ng kalahating taon eh. May sira ka rin kasi Aliana sa utak. Namangha ka lang sa kanya ng ilang minuto. Pumayag ka agad na wasakin niya ng ganun-ganun na lang. Sermon niya sa sarili. Naririnig kita. Ay, kabayang bakla! Nasapo niyang dibdib nang may magsalita. Hinanap ng mga mata niya si Santi sa loob ng silid pero wala ito. Nasaan ka? Nauutal pa siya ng dala ng pagkabigla. Maraming mata ang mansyon na ito. Kaya kung susubok ka mang takasan ako, huwag mo nang gawin. Because I won't let you go. Nanindig ang balahibo niya sa narinig. Baliw ka ba? Hindi mo ako pwedeng ikulong rito. Palatak niya. Hindi naman kita ikukulong. Susulitin ko lang ang binayad ko sa'yo. Ani Santi na nakaupo sa silya habang hawak ang laptop niya. Ewan ba pero mas inuna niya pang pagmasdan ng dalaga sa monitor bago asikasuhin ang kakainin nila. Baliw ka! Galit na asik ng dalaga. Oo, baliw sa'yo. Pili niyang sabi bago isarado ang laptop at ipatong sa center table. Hindi sa kanya sinabi ng dalaga ang pagkakakilanlan nito. Kaya't siya na lang ang gagawa ng paraan para malaman kung anong pangalan nito. Tinawagan niyang tauhan at ipinag-utos dito na alamin ang lahat-lahat ng tungkol sa dalagang ngayon nagbibigay thrill sa buhay niya. Sa silid ay hindi mapakali si Aliana. Iniisip niyang baliw ang gwapong binata. Obses siguro siya sa akin, mahina niyang sabi. Inilibot niyang mata sa paligid upang hanapin ang kamerang nagbabantay sa kanya pero bigo siya. Hindi naman pwedeng humilata lang ako rito. Mag-aalala sa akin si Mommy. Sa isip-isip niya. Kahit na mahapdi ang gitnang bahagi ng kanyang mga hita, ay pinilit niyang bumangon. Isa-isa niyang pinulot ang nagkalat niyang damit at nagmamadali yung isinuot. Napapangiwi pa siya habang isinusuot ang pang-ibabang damit. Halimaw yata yung kargada ng Hudyong yun eh. Susmiyo, ang sakit. Maiyak-iyak niyang sabi sa mahinang boses. Huminga muna siya ng malalim bago lumapit sa may bintana. Dumungaw siya doon nang makalapit. Nang masigurong mababa lang ang tatalunan niya kapag doon siya dumaan, ay umakyat na siya at sinimulang ibaba ang isang paa. Nakahawak siya sa bakal ng bintana upang hindi mahulog. Napangiti pa siya nang maramdaman ng kanyang paa ang lupa. Ngunit ang hindi niya alam ay ang kamay ni Santi ang inaapakan niya. Trying to escape? Bruskong tanong ni Santi na nagpagulat sa dalaga. Dahan-dahan pang ginagawa nitong paglingon sa kanya. Ngumisi siya dito bago ito buhatin. Ano ba? Hindi mo ako pwedeng ikulong rito. Kailangan ko makauwi. Mag-aalala sa akin si Mommy eh. Pilit siyang kumakawala pero ang binata, pinalo lamang siya sa kanyang pang-upo. Buisit ka! Singhal niya rito. Hindi nga sabi kita ikukulong. Nagbibiro lang naman ako kanina. Ani Santi sa mahinahong tono. Ibababa lang kita kapag naihatid na kita sa kusina. Doon ka na lang at panoorin akong magluto. Kailangang mabantayan kita dahil baka tumakas ka na naman. Nag-aalala lang naman ako sa iyo, no? Marami akong alagang hayop rito. Mababangis sila. Ayoko namang silang makinabang sa isang gaya mo. Kinindatan niya ang dalagat ni nakawan to ng halik sa labi. Nahindik na lamang si Aliana nang daanan nila ang kumpol ng mga buwaya sa kulungan nito. Hindi lang buwayang naroroon. Meron ding leon, tigre, at mga asong malaki pa sa tao. Ah, nanay ko po! Ani mo'y tukong kumapit si Aliana kay Santi nang may 3 aso ang sumalubong sa binata nang nasa terrace na sila ng mansyon. Palisin mo sila! Please! Mangiyak-ngiyak niyang sabi. Nakatago ang mukha niya ngayon sa liig ng binata. Hey, relax. Mababait sila.
Paninigurado ng binata sa kanya. Hindi ako naniniwala sa'yo. Please lang, paalisin mo na sila. Natatakot ako eh. Naiiyak na talaga siya. Sino naman kasing matino ang hindi maiiyak sa takot? Ikaw ba naman palibutan ng 3 aso na kasing laki na yata ng lalaking leon. Ang tatalas pa ng mga ngipin. Nakalabas pa ang dila ng mga aso na mas lalong nagpahindik sa kanya. Nakaramdam ng awa si Santi. Max, Drox, Vic, doon na muna kayo sa kulungan nyo. Natatakot pa sa ngayon na magiging reyna nyo. Kaya doon na muna kayo. Pupuntahan ko na lang kayo mamaya. Parang bata lang na inuutusan niya ang mga alagang aso. Mas malaki sa pangkaraniwang bulldog ang mga aso niya dahil may halong French Mastiff. Umalis na sila, pwede ka nang kumalma. Bulong niya rito. Hindi naman to sumagot. Hinayaan niya na lang tong nakayakap sa kanya. Pagdating sa kusina ay marahan niya itong iniupo sa silya. Tahimik lang ito habang nakatingin sa kanya. Dumukwang siya't ginulo ang buhok ng dalaga. Ihahatid na kita sa inyo kapag sinabi mo sa akin ang totoong pangalan mo. Malambing niyang sabi. Bigla ay nagningning ang kanina'y takot na mga mata ng dalaga. Aliana, simpleng sambit niya. Ngumiti sa kanyang binata at tumango. Ipagluluto lang muna kita tapos ay ihahatid na kita sa inyo. Makukuha mo rin yung checking katulad ng napagkasunduan natin. Kinindatan siya ng binata bago ito lumayo at tumayo sa harap ng paglulutuan nito. For some reason ay napangiti siya. Pakiramdam niya ay espesyal siya dahil ipinagluluto siya ng lalaki. Pinangarap niyang ipagluto siya noon pa man. Sa totoo lang ay never na nangyari ang ganitong senaryo sa kanila ng dating nobyo. Dahil hindi naman marunong sa kusina ang lalaki. Ni hindi marunong sa kahit na anong household chores. Ngayon ay napapaisip siya kung bakit niya nagustuhan ang lalaki. Siguro, na-impress lang talaga siya kay Gino dahil tulad niya, business-minded din ito. May ilang similarities sila ng dating kasintahan, kaya marahil, madali silang nagkasundo at nagkagaanan ng loob. Napakurap-kurap si Eliana nang lumapit sa kanya si Santi. Meron itong hawak na kutsara sa kaliwang kamay. Her heart skip a beat nang dumukwang ito at ilapit sa bibig niya ang hawak nitong kutsara. Ilang dangkal na lang din ang distansya ng kanilang mga mukha. Tikman mo, then tell me kung masarap ba ako. Anitong nagpakunot sa kanyang noo. Mali naman kasi ang huli nitong sinabi. The man naughtily smiled at her. I mean, kung masarap ba tong niluto ko. Sambit nito kapag kuwan. Tumawa siya at sinunod na lang niya ang gusto nito nang matapos na. Hindi na rin kasi talaga siya komportable, lalo't biglang nagpalpitate ang puso niya. Ibino kanyang bibig at tinikman ang luto nito. Masarap. Tumaas ang parehong kilay niya. Hindi niya ina-expect na masarap magluto ang lalaki. Really? Ako ba? Malokong tanong ni Santi. Sumimbakol tuloy ang mukha ni Aliana. Tumawa si Santi tsaka ginalo ang buhok niya. Just kidding. Masyado kang seryoso. Buti sana kung akong seseryosohin mo. Maloko itong ngumiti bago lumayo at binalikan ang niluluto. Panaka-naka pang ginagawa nitong pagsulyap sa kanya. Para itong nanay na ayaw malayo sa paningin ng anak na binabantayan. Hindi ako tatakas, kaya pwede, tigilan mo ng panay na sulyap. Mataray niyang sita at paniniguro dito. Kibit balikat lang nakuha niya sa binata. Naiiling niya na lang na ibinaling ang tingin sa nakabukas na bintana ng dining. Tanaw niya ang mga alaga ni Santi mula doon. Bigla siyang kinilabutan ng magkakasabay na tumahol ang 3 aso. Nayakap niya bigla ang sarili, kasabay ng kanyang pagniwi. Namalayan niya na lang din na nasa harap niya na si Santi. Meron itong hawak na 2 pinggan. Salamat. She genuinely said nang ibinigay sa kanya ni Santi ang pinggang puno ng pagkain. The man beside her smiled bago tumabi sa kanyang upuan. Tahimik silang kumain hanggang sa matapos. Bago umalis sa hapag, ay pinainom siya nito ng gamot na magpapabawas sa kirot ng kanyang hiyas na winasak nito. Dapat lang naman siya nitong alagaan dahil itong may dahilan kung bakit siya nagmistulang paralisado. At katulad kanina,
Binuhat siya ni Santi patungo sa silid nito. Binigyan din siya nito ng pamalit matapos nitong ihandang maligamgam na tubig sa bathtub. Nagbabad lamang siya doon ng mga ilang minuto bago umahon at isuot ang inihanda nitong damit para sa kanya. Here. Iniabot sa kanya ni Santi ang tseke matapos siyang lumabas ng banyo. 10 milyon ang nakasulat doon ang tignan niya. Salamat. Mahinang sambit niya tsaka kinuhang tseke sa kamay nito. Gusto ko nang umuwi, Santi. Mahinahong sambit. Ang himigay nakikiusap. Hindi naman na nagsalita pa ang binata. Tahimik lang siya nitong inakay palabas ng malaking bahay. Halos pikit mata siyang naglakad habang nakakapit ng mahigpit sa braso ni Santi. Sino ba naman kasi ang hindi kikilabutan sa mga asong nakasunod sa kanila? Pakiramdam niya ay anumang oras ay sasakmalin na siya ng mga ito. Relax, mababait ang mga alaga ko. They're harmless kaya hindi mo kailangang matakot sa kanila. Actually, mas halimaw pa nga yung pumasok sa'yo kagabi. Maloko na naman itong umiti sa kanya. Santissima ka, no? Ako nga tigil-tigilan mo ha. Pag di kita natansya baka anong magawa ko sa'yo. Sa isang iglap ay naging matapang siya. Bumanat na naman kasi ito. Ayaw niya nang maalala ang pinapaalala pa nito. Pwede mong tansyahin. Nasukat mo naman siguro to kanina, hindi ba? 12 inches, right? Ah! Baliw ka! Sa sobrang inis ay sinuntok niya ito sa dibdib. Nabigla niyang pinagsisihan dahil tumahol ang 3 aso. Napayakap tuloy siya ng hindi oras sa amo ng mga aso. Boys, it's okay. Nagkakaroon lang kami ng konting misunderstanding sa pagitan namin ng magandang binibini na ito. Sige na, doon na kayo sa mga kulungan nyo. Ihahatid ko lang si Eliana sa kanila. Mahinahong pagkausap ni Santi sa mga alaga. At katulad kanina, mabilis lang siyang sinunod ng mga alaga. Doon lang din nakahinga ng maluwag si Eliana. Kumalas na rin siya sa binata at idinaan sa pagtikhim ang pagkapahiya. Tara na, ihatid mo na ako. Seryosong anya. Your wish is my command. Ani Santi sabay kindat sa kanya. Kinabig siya nito na hinayaan niya na lang. Nang marating nila ang garahihan ay pinagbuksan kagad siya ni Santi ng pinto ng magara nitong kotse. Hindi siya umimik. Ayaw niyang magpasalamat. Naiinis kasi siya dahil first time na nangyari sa kanya ang mga nangyari sa araw na ito. You're welcome. Sarkastikong wika ni Santi bago umikot at sumakay na rin. Umirap lamang si Eliana. Hindi siya umimik hanggang sa huminto sila sa isang convenience store. May gusto ka bang ipabili? Tanong nito nang lingunin siya. Wala. Ang gusto ko lang, makauwi na sa amin. Malamig niyang sabi. Okay. Ani Santi tsaka bumaba na ng sasakyan. Sinundan niya na lang ng tingin ng binata hanggang sa makapasok ito sa loob ng convenience store. Nangunot pang noo niya ng paglabas ni Santi ay isa lang na bottled water ang daladala nito. Mas lalo pang nangunot ang noo niya nang itapon nito sa labas ang laman ng bote. May sira ba talaga sa utak ang lalaking to? Mahinang sambit niya. Saan ang address niyo? Tanong sa kanya ni Santi nang makapasok na ito. Lihim siyang umirap bago sabihin dito ang address nila. Ano nga palang gagawin mo sa bottled water na yan? Bakit tinapon mo yung laman imbis na inumin mo? Kuryosong tanong niya nang umandar na ang sasakyan. Saglit lang siya nitong tinapunan ng tingin bago sumagot. Malalaman mo mamaya. Makahulugan ng ngiting nakaukit sa labi nito. Naiiling na lamang niyang binilik ang tingin sa labas ng sasakyan. Baliw, sa isip-isip niya. Nagsalita lang ulit siya nang makapasok na sila sa Villa Salome, kung saan naroroon ang mansyon nila. Kalahating minuto rin ang naging biyahe. Yang may gray na kulay ng gate na yan, dyan mo na lang ako ibaba. Turo niya rito. Mga 2 metro na lang ang distansya ng sinasakyan niya sa mansyon nila. Inihinto naman kagad ni Santi ang kotse sa tapat ng malaking bahay. Sinalubong niya ang mga mata ng dalaga. Magtatanong pa lang sana siya nang unahan na siya ng dalaga. Si ma'am lang ang mayaman. Itong bahay sa kanila to ni dad. Hindi ko ibabalik ang pera dahil amanos lang tayo. Ani Eliana. Wala naman akong planong bawiin sa iyong pera. Na-curious lang ako sa naging rason mo.
Ani Santi tsaka kinuhang bote ng tubig sa gilid nito at binuksan yon. Nangunot na naman ang noo ni Aliana. Mas lalo pang nangunot ang noo niya nang pisilin ni Santi ang bote at idinikit yon sa leeg nito. Parang hinigop ng bunganga ng bote ang leeg ng binata. Anong ginagawa mo? Nanlaki ang mga mata niya, maging ang butas ng ilong niya nang sa isang iglap ay namula ang leeg ni Santi. Maputi pa naman to kaya kitang-kita ang malakis mark nito sa leeg. Sunod ay ang earlobe naman nito ang nilagyan hanggang sa punuin nito ang leeg. Hoy lalaki, tumigil ka nga. Santisima ka talaga. Anong pinaplano mo't ginawa mo yan dyan sa leeg mo? Malalaman mo mamaya. Kumindat pa to sa kanya. Nagpapalpitit bigla ang dalawang kilay niya. Talaga bang may sipa ka sa utak mo ha? Santi Montessori? Nafu-frustrate na niyang tanong. Nagulo niya pa ang buhok dala ng inis para sa siraulong lalaki. Wala. Gusto ko lang namang magpakilala sa mami mo. Pigil ang ngiti nitong sabi. Nang ganyan ang itsura mo? Napasigaw na talaga siya pero ang Hudyo, ngingiti-ngiti lang. Sinadya mong maglagay ng mga yan sa leeg mo no? Para magmukhang kiss mark? Para ano? Para magmukhang may ginawa ako sa iyong kahalayan? Hell no! Hindi ako papayag. Umuwi ka na sa bahay mo. Bahay nga bang masasabi yun, Uzo? Basta't umuwi ka na. Huwag ka na magpapakita pa ha. Tapos na ang usapan. Nakuha ko ng pera. At ikaw, nasatisfy ka na. Kaya tsupe. Pananaboy niya rito. Tumatahip ang dibdib niya sa sobrang inis sa lalaki. Nananadya na kasi to. At ano bang plano nito sa kanya? Inispelling pa nitong salitang yon na mas lalo lang nagpagalit sa kanya. Para siyang dragon na anumang oras ay maglalabas na ng apoy sa bibig. Nag-init ang ulo niya. Kung hindi pa nga kumirot ang pechay niyang makailang ulit na diniligan ng Hudyo, ay hindi siya tatahimik. You're still sore down there, so relax. Didiligan pa kita. Pahabol pa nito. Sira ulo ka talaga? Palatak niya rito. Sa inis niya ay pinagahampas niya ito sa braso. Ang kaso, sa tigas ng mga muscles nito ay sumuko na lang siya dahil mukhang hindi naman ito nasasaktan. Siya pa nga itong nasaktan sa ginawa niya. Umayo siya ng upo at kinelma ang sarili. Hindi siya dito mananalo kaya't dadalhin niya na lang to sa pakiusapan. Huminga muna siya ng malalim bago muling nagsalita. Santi, please, umalis ka na. Ayoko na ng sakit sa ulo. Kagagaling ko lang sa breakup eh. Magtataka. Or worse, baka magalit si mom kapag nakita ka kaya utang na loob. Still no. Matigas na pigil sa kanya ni Santi. Mariin niya na lang na naipikit ang mga mata nang bumaba si Santi ng sasakyan. At walang ano-ano'y pinindot nito ang doorbell. Gusto niya na lang talagang magpalamon sa lupa nang saktong ang mommy niyang nagbukas ng gate. Kita niyang panandali ang pagguhit ng gulat sa mukha ng mami niya nang makita si Santi sa harap ng bahay nila. Walang iyakang lalaki ka talaga. Mangiyak-ngiyak na siya sa inis. Nahigit niya na lamang ang hininga ng sabay na lumingon ng mami niya at si Santi sa sasakyan kung nasaan siya. Hindi niya magawang bumaba. Kung may kapangyarihan nga lang siyang mag-teleport, baka kanina pa niyang ginamit para makawala sa nakakahiyang sitwasyon. Ang kaso wala siya noon, kaya no choice siya kung hindi ang harapin ng mom niya. Lumapit si Santi at pinagbuksan siya. Nakakaloko ang ngiting ibinibigay nito. Gusto niya na lang talagang tirisin to at itapon sa Mars nang hindi siya nito bigyan pa ng konsumisyon. Humanda ka talaga sa akin. Gigil niyang sabi nang alalayan siya ni Santi sa pagbaba. You're so sweet talaga. Pinaliit nito ang boses at marahan pa siyang pinalo sa braso. Nagmistulan itong binabae. Kinikilabutan ako sa iyong Hudyo ka. May araw ka rin sa akin, talipandas ka no. Sa inis ay gigil niyang kinurot sa tagiliran ng pasaway na lalaki. Aray, tita nananakit. Parang batang sumbong ni Santi sa mom niya. Tinuro pa siya nito bago himas-himasin ang parte nito na kinurot niya. Hindi makapaniwalang tiningala niya ang binata. Napaka talaga nito! Buang ka! Mahina ngunit gigil niyang sabi.
At kung nakamamatay nga lang talaga ang matatalim niyang tingin, ay baka bumalagta na talaga ito. Buang Nemo. Balik nito sabay kindat sa kanya. Frustrated na lang na nahilot ang sentido. Hindi maipintang mukha niya hanggang sa makalapit sila sa mom niyang nakaukit ang makahulugang ngiti sa labi. At kailan ka pa natutong manakit, Aliana 14? Istriktang tanong sa kanya ng ina. Ma'am, nakakainit naman po kasi siya ng ulo eh. Paliwanag niya. Ngayon umiinit ng ulo mo samantalang kagabi. Sinadya ni Santi na bitinin ng sinasabi. Tumikim ito bago kamutin kunyari ang leeg. Natuon tuloy doon ang mga mata ng ginang. Hindi yun napansin ni Aliana dahil nahilamos niyang mukha sa sobrang frustration niya kay Santi. Hindi ko naman alam iha na may ganong side ka ha? Side na ano po? Taka niyang tanong. Hindi naman kasi kinaklaro ng mom niya ang mga sinasabi nito. Pero imbis na sumagot ay inginuso ng mom niya ang leeg ni Santi. At ang hudyo, ngingisi-ngisi. Ayaw niya pa nga po akong tantanan, tite. Kung hindi pa nga po ako nagreklamo, hindi siya titigil. Sambit ni Santi na ikinalaglag ng panga niya. Seryoso ba talaga to? Ito pa talagang may lakas ng loob na magsalita ng ganon? Kung ganon, itong si Santi Montessori nagwaget, hindi si Gino? Ma'am, labas po si Gino rito. At please lang po, huwag niyo nang babanggitin pang pangalan ng manlulokong yon. He's an a-hole? Wait, kilala mo ang lalaking ito? Pumasok na nga muna tayo sa loob. Doon natin pag-usapan ng kasal ninyo. What? Gulat na bulalas niya. Huwag mo kong mawat-wat ha, Aliana? Hindi man ninyo aminin ay halatang-halata na gumawa kayo ng milagro kagabi. Hindi naman ako papayag na maging disgrasyada ka. Kailangang panagutan ka nitong si Mr. Santi Montessori. Pananagutan mo naman ang anak ko, iho, hindi ba? Baling nito sa binata. Yes, tita. Hindi ako tumatakbo sa responsibilidad. Seryoso at pinal na sagot ni Santi. Pero pwede ko ba munang malaman kung anong nagustuhan mo sa anak ko? Yes, my daughter is pretty pero may pagkamanang siya kung manamit. Bago sumagot ay sinulyapan muna siya ni Santi. Dressing half-naked only attacks cheap small boys. But real man chooses covered food to avoid infection. She attracts me with her old-fashioned style. Mabait din po ang anak niyo, tita. She serves me the sweetest food I've never tasted before. Manhid at bulag lang po yata ang hindi mahuhumaling sa unikaihan niyo. Sagot niya. Totoo ang lahat ng yon. Wala yung halong kalokohan. In just one snap, ay nahulog siya sa dalagang binayaran ng milyon. Uminit lamang ang kanyang gabi. Napangiti naman si Alona sa sagot na yun ng binata. Samantalang si Aliana ay hinihiling na sana lamunin na lang siya ng lupa. Ngayon pa lang ay gustong-gusto na ng ginang ang binata para sa anak. Nawala na ang gana niya kay Gino. Nagalit din siya dito nang aminin nito sa kanya ang kasalanang nagawa sa anak. Bueno, tayo na sa loob at nang mapag-usapan na natin ang mangyayaring kasalan. Anang ginang at pinangunahan na ang pagpasok. Anong ginagawa mong lalaki ka? Hindi biro ang kasal. Hindi naman natin mahal ang isa't isa eh. Kaya bakit tayo magpapakasal? At saka yung mga sinabi mo kanina, saan mo napulot yung mga yun? Daig niya pang nalugi. Nanghihina siya sa mga nangyayari. Ano bang plano ng lalaking to sa kanya? Trip-trip lang ba dito ang pagpapakasal? Bored ba ito sa buhay kaya ngayon ay nanggugulo sa buhay ng iba? I know I sound corny but I think I like you. At lahat ng gusto ko nakukuha ko. Isa ka na ron. I wanted to own you. Aliana 14. Pagkasabi ay kinabig siya nito at tuluyan silang pumasok. Ngunit sa isip ng dalaga ay hindi lahat pwede nitong makuha. Hindi siya isang bagay. Wala siyang nararamdaman para dito kaya bakit siya papayag na matali dito? Dahil lang sa merong nangyari sa kanila. Hindi ba't mas maiging nandito rin ang papa mo, iho? Paunang sambit ni Alona nang maupo sa harap niyang anak at ang simpatikong binata. I'm sorry tita pero hindi si dad makakauwi agad-agad eh. But I promise, bago po mangyari ang kasal namin ng anak niyo, ay nandito na po siya.
Anya, tumango naman si Alona. Akma pa lang sana itong magsasalita nang tumayo na si Aliana. I have to excuse myself. Hindi po magandang pakiramdam ko, ma'am. Kayo na lang po mag-usap. Hindi po ako susuway. Makikinig pa rin po ako sa inyo. Pagkasabi ay umalis na siya ron. Wala naman ang nagawa pa si Alona. Mukhang mali na naman ang naging desisyon ko. Matanong nga kita, iho. Mahal mo bang talaga ang anak ko? Seryoso si Alona. Ayaw niya nang magkamali. Nakikita niya namang mabuti talagang lalaki si Santi. Kilala niya ang binata dahil tanyag ito at kasama rin ang pangalan nito sa mga mayayamang negosyante na meron naglalakihang kumpanya sa Asia. Pero ang anak pa rin niya ang masusunod. Ayaw niya nang manghimasok. Yes, I like your daughter, tita. Sa ngayon po, hihingin ko na lamang po ang basbas niyo. Liligawan ko po si Aliana. At kapag sinagot niya ako, tsaka ako lang ipapasok sa usapan ng tungkol sa marriage. Sa tingin ko po kasi, nadadalian si Aliana. Nasabi niya sa akin na nanggaling pala siya sa seryosong hiwalayan. Actually, ako rin po. But I choose to accept the fact na hindi ako lalaki magpapasaya sa kanya. I gave her the freedom she needed. Let me prove myself, tita. Ipapakita kong karapat-dapat ako sa anak niyo. Hindi ako tututol. Basta't ipangako mo lang na hindi mo sasaktan ng anak ko. Yun lang nasabi ng ginang. Ngumiti si Santi at tumango. Thank you, tita. Aalis po muna ako pero babalik din po ako agad. Pagpapaalam niya matapos niyang tumayo. Gumanti naman sa kanya ng ngiti ang ginang. Tsaka naglahad ng kamay na agad niyang tinanggap. Santi, iho, napatawag ka. Pumupungas ang boses ni Mr. Solomon Montessori na nasa kabilang linya. 3:00 ng umaga pa lang sa bansa kung nasaan ito, samantalang sa Pinas ay tanghali na ng umaga. Dad, I'm finally in love. Bruskong sambit niya. Daig pa niya ang teenager na pinansin ng crush niya sa itsura niya ngayon habang nakatanaw sa labas ng bintana ng kumpanya niya. And her name was Aliana. Dagdag niya pa. Siya nang babaeng gusto ko nang hintayin sa harap ng altar. Pahabol niya. Glad to hear that, iho. Pero teka, buntis ba? Hindi pa, dad, pero baka. Naroroon ng kumpiyansa sa sagot niya. Posible kasi na maging ama na siya lalo at wala siyang sinayang ni isang patak. Lahat ay ipinunla niya sa babaeng nakitaan niya ng kanyang future. Tanda niya pa noon ang sinabi ng abuela na kapag nakita mo ang magiging buhay mo sa isang babae ay ito na umano ang the one para sa iyo. Nagpresenta kagad ang ama niya na ito na ang bahala sa kasal habang siya naman hindi titigil hanggat hindi nakukuha ang loob ng dalagang nagawang pabilisin ng hustong tibok ng puso niya sa maiksing panahon lamang. Days and weeks had passed. Walang palya sa pagbibigay ng iba't ibang kulay ng daisy si Santi kay Aliana. Para niya itong reyna kung ituring. Hatid sundo siya nito sa tuwing papasok sa trabaho. Palagi niya ding tinatanong through calls and chat kung kumain na ba ito at kung anong ginagawa nito. At kung anong mga gustong kainin at kung saan gustong pumunta at magbakasyon. Kulang na nga lang ay idikit na ni Santi ang sarili kay Aliana. Makasama niya lamang ito ng matagal-tagal. Pero dahil pareho silang merong negosyo na pinamamahalaan, kaya't hindi sa lahat ng oras ay nagkikita sila. Ma'am, bulaklak po. Ipinabibigay po ng gwapo niyong sutor. Ipinatong ng kanyang sekretarya ang 10 ng pulang rosas sa ibabaw ng kanyang mesa. Nagtaka pa siya kung bakit hindi daisy ang bulaklak na ipinadala sa kanya ni Santi. This red roses symbolizes my pure intention and love for you. I've prepared something that you will never forget. Susunduin kita mamaya, mi amore. Mahinang pagbabasa niya sa sulat. Mas napangiti pa siya lalo. Aminin man niya kasi sa hindi ay kinilig siya at labis na tuwa ang puso niya. Samantala, natapos ng lahat ng trabaho ni Santi sa kumpanya. Naroroon ang chairman kaya't hindi na mahirap para sa kanyang basta nalang iwan ng kumpanya. Isinuksok niya ang kamay sa bulsa.
Napapangiti pa siya habang iniisip ang magiging reaksyon ni Aliana sa ipinadala niyang bulaklak. Akma na sana siyang lalapit sa sasakyang nakaparada nang makarating sa parking, nang may humarang sa kanyang lalaki. Otomatikong nagsalubong ang makakapal niyang kilay nang mapagsino ito. Gusto niyang matawa dahil sa itsura nito ngayon. Gulo-gulo kasi ang buhok at polo nito at nangangamoy alak pa. Alam kong pera lang ang dahilan kaya mo nililigawan si Aliana. Hindi mo siya totoong mahal. Kaya tingilan mo na siya. Ibalik mo na siya sa akin. Parang baliw na sambit nito. Mr. Alferez, ikaw pala yan? Hindi kita nakilala. Ang laki kasi na ipinagbago mo eh. You look depressed. Dahil ba wala nang nagsusupply sa'yo ng pera? Bagaman seryoso at mahinahon ay nangiinsulto naman ang naging tono niya. Nakuyom nito biglang kamao kasabay ng pagtalim ng tingin nito sa kanya. Pinagmumura siya nito at akma pa lang sana itong susuntok ng maunahan niya. Isang kamao lang, bulagta agad ang lalaki. Hindi mo kilala kung sinong binabangga mo. Ikaw tong nagloko tapos ikaw pa itong may gana na magsabi ng kung anong dapat kong gawin? Pasalamat ka't may importante akong gagawin ngayon. Kung hindi, talagang may kalalagyan ka. Huwag mo akong babanggain, Gino Alferez, dahil masama akong kaaway. Ginagawa akong pagkain ng mga alaga ko ang mga nagiging kaaway ko. Anyang nagbigay kilabot dito. Hindi kanya kayang mahalin. Nauutal pa na sambit nito ngunit ngumisi lamang siya. Yumuko at sinalubong ang nagtatapang-tapangang mga mata ng lalaki. Ikakasal na kami. At magkakaroon na rin ng anak. Kaya, paano mong nasasabi na hindi ako magagawang mahalin ni Aliana? Inggit na inggit ka lang siguro dahil yung babaeng sinayang mo masayang-masaya na sa piling ko. Salamat nga pala sa pagiging siraulo mo ha. Kung hindi ka nagloko, hindi sana siya mapupunta sa akin. Nangaasar niyang sabi, tsaka dito lumayo. Pinagpag niyang kamay bago kunin sa bulsa ang susi ng sasakyan. Bueno, mauna na ako sa iyo ha. Naghihintay na kasi sa akin ang mapapangasawa ko eh. Nakakalokong ngisi ang iniwan niya bago pa sibatin ng kotse. Sa opisina naman ni Aliana ay hindi pa rin mapawi-pawi ang matatamis na ngiti sa kanyang labi. Mapapasana all na lang talaga ako. Boses yun ni Samantha na hindi niya namalayang nakapasok na pala sa opisina niya. Ngumiti siya rito na agad naman itong ginantihan. Sira, may suitor ka rin naman kaya bakit ka maiinggit? Na ayoko sa kanya no, suitor pa lang demanding na. Pumunta ba naman sa bahay at harap-harapang hiningi ang kamay ko kay dad? Nahambugan tuloy sa kanya si daddy. Kwento nito. Talaga? Ang lakas ng loob niya. Anya, itinabi niya na muna ang bulaklak nang lumapit sa kanya si Samantha at naupo sa silyang nasa harapan niya. Ang kapal kamo ng mukha niya. Baka sa tono nitong iritasyon at pagkadisgusto sa manliligaw. Maiba tayo. Kailan mo ba planong sagutin ang big time mong manliligaw? Tanong nito sa kanya kapag kuwan. Hindi ko pa sigurado pero baka mamaya. Sagot niya. Kinilig naman si Samantha. Ay, nakakainggit ka naman. Nanulis na lang biglang labi niya dahil sa panay hampas ng kaibigan niya sa kanya. Ang pangit mong kiligin ano? Inis niyang ani rito. Sorry naman, masaya lang ako for you. Bridesmaids mo ko ah. Wala naman akong ibang kaibigan bukod sa'yo eh. Solong anak lang din naman ako. Kaya malamang, ikaw ang magiging bridesmaids ko kapag kinasal ako. Ngiting Anya. I'm so happy for you. Finally, nakatagpo ka na rin ng lalaking seseryosohin at mamahalin ka ng sobra. I wish you all the best, bruha ka. Anito, paiyak na sana siya kaso biglang umatras ang luha niya sa huling sinabi nito. O siya, aalis na rin ako. May meeting ako with Mr. Olivares eh. Paalam nito sa kanya. Augustus Olivares? Tanong niya. Oo, bakit kilala mo? Kaibigan siya ni Santi. Gwapo rin at isang successful na businessman. Makahulugan ang ngiting ibinibigay niya sa kaibigan.
Single kasi ang kaibigan ni Santi. At sa tingin niya, nababagay si Augustus Olivares sa kaibigan niya. Pagkukwentuhan na sana nilang tungkol sa nabanggit na pangalan. Ang kaso, biglang sumulpot si Santi. Speaking of, here he is. Guwapo rin, diba? Mahina niyang sabi sa kaibigang natameme bigla nang makita ang kasama ni Santi. Daig pa ng dalawang mga NBA players sa tangkad ng mga ito. Mapapatingala ka na lang talaga. Be, pahinging kape. Naisatinig ni Samantha. Mamaya. Natatawang pagsakay niya sa kaibigang na love at first sight na yata. Sabi natang kasama ni Santi. I missed you. Mahinang bulong sa kanya ni Santi nang lumapit sa kanya. Pinatakan siya nito ng magaang nahalik sa pisngi bago kabigin ang bewang niya at idikit sa katawan nito. Pinamulahan tuloy siya dahil doon. Kumindat pa muna sa kanya si Santi bago ito humarap sa dalawa. Ba't naman may pahalik pa, pakabig pa, at may pakindat pa, be? Magpasintabi naman at may mga single din eh. Bulalas ni Samantha. Tabi-tabi po. Painosenteng ani ni Aliana. Tuloy ay natawang dalawang lalaki. Samantalang si Samantha ay nanulis naman ng uso. Tabi-tabi po sa mga single dyan. Ani naman ni Santi. Bueno, may mahalaga lang kaming gagawin. Maiwan na namin kayo rito ha. Bro, wag magsasayang ng panahon ha. Sinuntok ni Santi si Augusto sa braso nang humakbang papalapit dito. Sira ulo. Naisatinig na lamang na napapangiting si Augustus. Good luck bro. Rinig niya ang sinabi nito kahit pa ibinulong lang nito yon kay Santi. Ngumiti ito sa kanya at agad niyang ginantihan. Saan nga pala tayo pupunta? Tanong ni Aliana. Kanina pa nilang iniwan sila Samantha at Augustus. At ngayon nga, ay kasalukuyan nilang binabaybay ang malinis na kalsada. It's a surprise. Anito, at marahang pinisil ang kamay niyang inabot dito. Dinampian pa nito ang kamay niya bago ibalik ang tingin sa kalsada. Nakagat niya na lang tuloy ang ibabang labi. Mula kasi nang payagan niyang manligaw sa kanyang lalaki, ay palagi na lang siyang kinikilig. Tuwang-tuwa palagi ang puso niya kapag nakikita niya ito. Hindi pa nga dun kasama ang mga efforts nito. Ngayon ay masasabi niyang swerte siya. Dahil lahat ng gusto niyang katangian ng isang lalaki ay nakay Santi na. Ilang minuto pa nga ay tuluyang huminto ang sasakyan sa harapan ng isang beach resort. Naunang bumaba si Santi. Umikot ito upang pagbuksan ang itinuturing niyang reyna. Inilahad nito ang kamay na kaagad namang tinanggap ni Aliana. Nagtaka pang dalaga kung bakit mga staff ng resort lang ang naroroon. Walang mga turista at bakasyonista. Nagpatianod lamang si Aliana. Panay ang pagtambol ng puso niya ng malakas. Lalo na nang sumalubong sa kanya ang sorpresang sinasabi ni Santi sa sulat na ipinadala sa kanya. Dahan-dahang lumuhod ang lalaking nagbibigay ng saya sa kanyang puso at kasunod nun ay ang paglabas nito ng singsing. Hindi naging maganda ang first encounter natin. Bad trip na bad trip ka sa akin nun samantalang ako. Gustong gusto kang nakikita na namumula sa inis dahil nakukyutan ako sa'yo. Ang saya-saya ko kapag pinapansin mo ko. Mas sumasaya palalo ang puso ko nang payagan mo kong ligawan ka. Hindi man akong nauna but I assure you that I will be your last. I am giving you this ring as a promise. I promise that I will love you and cherish you forever. Hindi siya showy na tao ngunit heto siya ngayon. Kulang na lang ay ipagsigawan at ipangalandakan kung gaano niyang kamahal si Aliana. Mahal din kita, Santi. Mahal na mahal. Sayang nga lang at promise ring ang binili mo. Dapat engagement ring na para tuloy-tuloy na. Nangingilid ang luhang sambit niya. Lumawak ang ngiti sa labi ni Santi. Natawa naman ang mga magulang niya at ang ilan ay nagpalakpakan. Dating Boy Scout ako, mi amore. Ngiting ani ni Santi. Siyaka inilabas ang isa pang singsing at walang paapaalam na isinuot yun sa palasingsingan niya. Fiancé na kita. Wala nang atrasan to.
Mabilis si Santi na tumayo't agad na sinakop ang labi ng babaeng pinakamamahal. Ilang buwan ang lumipas at tuluyang naganap ang engranding selebrasyon. Ikinasal sila Aliana at Santi. Biniyayaan din sila ng 3 malulusog na supling. Sila Samantha at Augustus ang bridesmaids at best man. Doon din ay nagkagaanan ng loob ang dalawa. Kalaunan ay naging magkasintahan hanggang sa maging mag-asawa. Sa ngayon, ang mahihiling na lamang nila yung maayos na kalusugan ng kanilang pamilya. Bukod doon ay wala na, dahil ang lahat ng mga pangarap at hiling nila ay ibinigay na sa kanila ng Poong May Kapal. Sobra-sobra pa nga. Kaya't bilang ganti ay tumutulong sila sa mga orphanage at ilang mahihirap na mamamayan na hindi na nagagawang abutan pa ng tulong ng gobyerno. Wakas!